ng approve na programa. Ito yung mga programa na kailangan natin, ano? Kasi yung gobyerno ay kailangan na lumapit lagi sila sa sambayan ng Pilipino para lalong mapaglingkuran yung mga mamamayan natin. Ang approve ay isang programa na tamang-tama sa panahon ngayon, ano? Kasi ang pamahalaan ng Aquino gusto niya na lalong mapalapit siya sa ating mga mamamayan at lalong mapaglingkuran yung mga tao. So, maraming salamat sa approve na approve. Sana ay lalo pa kayong lumaki at lumakas para sa paglilingkod sa ating bayan. Salamat. Ganda, very interesting, no, yung programang approve. Una, walang prepared na questions eh. Talagang spontaneous siya, na kung saan isa magugulat ka na lang sa mga tanong ni Elaine na hindi ko malaw kung saan inuhugot, no? Nakakabigla, pero tingin ko mas ano yun eh, mas lumalabas na very natural yung talk show, no? Na kung saan parang casual lang, informal, na kung saan tingin ko malaki ang nakukuha mga impormasyon ng mga nanonood. Napakagandang opportunity yung pagkakainita sa amin dito sa programa ni Miss Elaine, because it allows us the opportunity to share yung programa at mga serbisyo ng aming opisina ng mga sectoral offices. And then the interview was very enriching and rewarding. Nabigyan kami ng pagkakataon na paliwanag yung mga proseso at mga serbisyo na binibigay na aming opisina. Papasalamat ako sa ngalan ng aming opisina na para sa oportunidad at sa privilege na binigay sa amin to be here today and be part of this. Napaka-importante ng mga programa, especially yung programa ninyong Approve, kasi nabibigyan ang isang bayan ng mga impormasyon na talagang kailangan nilang malaman. So ako naman ay humahanga sa kay Elaine kasi pag nag-i-interview siya, very at home kaming lahat. Parang napaka-relax namin. At saka yung kanyang mga questions na very well done, na naiintindihan namin, naiintindihan ng mga nanonood sa inyong programa. So I wish you all the luck and parang privilege ko na na-interview mo. So thank you very much and thank you, Elaine, and more success. Thank you. I would like to wish the team success. And we are back, mga kaibigan. Approve dito po lamang sa Net25. Ang usapan natin yung usapang puso. In a way, broken-heartedness. O kasi broken yung mga heart nila. At kasama natin dito si Dr. Saturnino Javier, cardiologist and president of the Filipino Heart Association. Welcome back, Dr. Thank you, Elaine. Okay. Now, pinag-usapan natin kanina how grave the situation is kapag ang pag-uusapan ay yung puso, o yung mga sakit sa puso. Could you give me one prime reason muna kung bakit tumaas ang rate ng sakit sa puso o insidente ng sakit sa puso at pabata ng pabata ang nagiging biktima as young as 5 years old, may problema na sa puso? Tama, Elaine. Bakit, sir? Dapat matakot na sila sa opening statements mo, Elaine, because sa aming experience, fear is the greatest motivator to change. No? Right. Una-una, dapat nila malaman that heart disease is a lifestyle disease. Okay. Lifestyle disease. Lifestyle okay. disease. And therefore, sa lifestyle, pasok dyan ang ating diet. Pasok ang habits like smoking. Right. Pasok ang weight. Pasok ang exercise. Okay. Pasok ang stress. Okay. And therefore, the combination or kahit isa lang doon sa mga factors na yon, kung ikaw ay abusado sa katawan mo, can lead and can predispose you to heart disease. Okay. Ang unang tanong mo is bakit tumataas? I think kailangan lang nating tingnan yung ating paligid. Elaine, unang-una, ang ating diet is not very good. Right. We have been westernized for quite some time already. Too much. Sobra. Fried chicken, pizza, just look around, burgers, diba, fries. So, hindi na natin kailangan i-name, Pero dito pa lang sa aspeto na to, makikita na natin ang changing habits of the Filipinos. Right. Number 2, puro tayo remote control ngayon. Ang mga games ng mga bata, PlayStation, Wii, etc., etc.
Wala na itong active exercise habits natin in the past. The other thing is, pataas ng pataas ang bilang ng mga naninigarilyo, Elaine. And it's becoming more alarming, even among women, even among young They people, start young early. students. They start early even in high school. Kaya nga, itong mga ganitong klaseng risk factors na tinatawag natin, habang dumarami yan, habang nag-group sila in one individual, mas tumataas ang posibilidad na magkaroon ng heart disease. Okay. Eh, yung mga kabataan, I mean, nakakatakot kasi 5 years old, 8 years old, inatake sa puso. That was never heard of before. Yeah. How come? Kasama pa rin yun? Kasama pa rin yun. Although may mga aspeto rin tayo ng drugs niyan, Elaine, kasama din. Kasi meron din masamang epekto sa puso yung drugs, no? Shabu, for example. But diet is definitely one of them still. Hindi mo kailangan maging mayaman o mahirap upang ang iyong diet maging mali. No? Even sa mga malalayong probinsya, pag walang ulam on the dining table, ang kakainin ng mga tao is maalat, tuyo, daing, tinapa. Para magkaroon ng lasa. Exactly. Which is one condition that can lead to a high blood pressure, for example. So pagtaas ng blood pressure mo, ang posibilidad na magkaroon ka rin ng komplikasyon sa puso, tumataas. Oo, kasi pagod yung puso mo, there's something wrong with the system. Correct. And is it also correct to say that the human body is composed of the right combination of chemicals? Tama yan, Elaine, because kung ang katawan ng tao nasa isang balancing sitwasyon, okay? May mga chemicals tayo inire-release na pabor sa ating mga sistema sa katawan, pabor sa mga organs sa katawan. If you put this body in a highly stressful environment, daming problema sa financial, daming problema sa personal na buhay, family situation, may depression ka, no? Then nagre-release din tayo ng mga chemicals that are harmful. What we call toxins. To the body, yes. Okay. Yung mga stress hormones na tinatawag natin. Yung mga stress hormones na yan, tumataas ang blood pressure natin, tumataas ang heart rate, napapagod yung puso, Elaine. Right. Tapos hindi pa nakakatulog. Tapos wala pang exercise. Right. And then you eat all this wrong junk food. Right. You have a very ripe situation For a para heart magkaroon disease. ng pagbaba ng ugat ng puso. Alright. Cholesterol kasi pasok, Elaine. Right. So easy to have a high cholesterol. Just go to any fast food chain that serves the wrong food and you get it. Okay. Pagbilan niyang cholesterol, please. Okay. Mga kaibigan, baka sabihin niyo, tinatakot namin kayo. But as the good doctor said, fear is a very good motivating factor. Pero after the fear, here comes the hope. Ano naman ang pwede nating maging papel? Ano-ano ang mga programa? At saka, the biggest tool is information. And that's what the Philippine Heart Association is here for. Ito ay isang bungkos ng mga eksperto para sa ikagaganda ng kalusugan ng ating puso. Sir, Doktor, ano ang ginagawa ngayon ng Philippine Heart Association? Kasi may nakita ko kanina from 2002 to 2012. It's 2012 right now. Anong tawag natin doon sa period na yun? Decade of Cardiology. Decade of Cardiology. What are our events in the closing of the declared cardiology decade? Marami kaming events, Elaine, and especially because I'm assuming presidency of the Philippine Heart this month. Congratulations, Thank sir. you. Up to June of next year. Okay. Marami na kami nakalinyang activities to mark the end of the decade. Right. And ang isa lang gusto kong emphasize is, ito ay isang motivation para sa amin to even work harder. Okay. To be able to reach as wide a segment of the community as possible. Itong show mo is isang magandang oportunidad para mangyari yan. Para maibahagi natin sa mga kababayan natin kung ano bang pwede natin gawin to prevent heart disease. No? Ito naman ay isang aspeto ng aming responsibilidad as a society bukod sa aming mga panuntunan para sa training ng mga future cardiologists, para sa accreditation ng mga ospital, para sa pagpapalawak ng kaalaman ng cardiology sa Pilipinas. Itong aspeto na ito tinatawag naming healthy lifestyle advocacy. Okay. Dito namin ipinapasok ang kahalagahan ng prevention as a tool, sabi mo nga, as a strategy to prevent heart disease. Yun. So yun yung ang
Philippine Heart Association ay meron pong website at meron po silang mga tauhan na nakatalaga para sumagot sa mga inquiries po ninyo at yan ay bahagi ng kanilang paglilingkod bayan. Ang siguro, Doc, hingan ko na lang ikaw ng mga words of advice para dun sa mga concerned parties natin kasi stakeholder po ang lahat ng tao. Basta may puso ka, stakeholder ka dito sa kalusugan ng puso. Doc, nasa iyong pagkakataon. Thank you, Elaine. Una-una, pasalamatan ko lang yung show at ikaw, Elaine, sa malaking oportunidad para makadaupang palad ng inyong mga milyong-milyong manonood this afternoon. Ang message lang po namin ay itong heart disease ay pwede nating maiwasan. Right. Kung kayo po ay naninigarilyo, please quit smoking. It will still help your heart. We have to maintain a healthy diet, exercise regularly, avoid all the stress that can endure and damage the heart. Right. At kung kayo po may mga nararamdaman, wag pong kalimutang sumangguni sa isang manggagamot. Right. At marami pong cardiologists ang Pilipinas who can attend to your needs. Right. Pwede ba sabihin, Doc, na ang mga sakit sa puso ay pagka napabayaan, nagiging degenerative talaga siya? Definitely, Elaine, tama yan. At hindi lang degenerative, it can kill you instantly. Bago ko lang malimutan, Elaine, Yes, Doc. gusto ko lang malaman nila na pwedeng wala kang nararamdaman, pero may heart disease ka. So, importanteng magpa-check up pa rin. Ayun. Huwag matakot sa doktor kasi mas nakakatakot yung pwede ninyong kalagyan kapag hindi naagapan ang sakit sa puso. Kaya narito ang Philippine Heart Association at ang mga doktor na miyembro nito para po naman umalalay sa inyo. Doc, maraming salamat. It was Thank you our very much. honor Thank to you. have you Same here. here. Sana huwag ka madadala. Anytime. Iimbitahan ka namin uli. Please. Alright. Mga kaibigan, ipa-flash po namin sa screen uli ang contact details ng Philippine Heart Association as well as the activities lined up for this year at saka yung pag-assume ng posisyon ni Dr. Saturnino Javier, ang incoming president ng Philippine Heart Association. Mga kaibigan, may puso ka, be concerned kasi hindi lamang yan para sa pagmamahal. Kasi para ka makapagmahal, kinakailangan buhay ka muna, right? Lalo na mga ama, mga ina at maging mga kabataan, masasayang lamang. Anyway, wala na tayong oras. Approve na 30 minutes. Kasama po kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Huwebes, tuwing alas 5:30 ng hapon, kami po ay inyong makakasama. At your service, ako po si Elaine Fuentes. Approve! Gawin natin to.